Dear Lady Love TV, Please love me, Doctor. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Baby girl, mauna na ako ha. May meeting pa kasi ako eh. Sigaw ko mula sa ibaba at nakatingala sa may hagdan. Bumaba naman si Maris mula sa kanyang kwarto. Kuya, anong oras ka uuwi? Tanong ng aking kapatid na makapabana mula sa kanyang kwarto. Siguro around 7. Why? Inaayos ko naman ang aking long sleeve habang kausap si Maris. Anong gusto mong ulam, kuya? Ako ang magluluto. Talaga? Masayang wika ko sa kanya. Ayaw mo, kuya? Siyempre gusto ko. Anong meron? Wala lang, kuya. Gusto ko ako naman yung magsisilbi sa'yo. All these years, ako na lang kasi yung lagi mong inaasikaso. Napatingala naman ako para pigilan ang nagbabadya kong luha. Maris, kapatid kita. Simula nang mamatay ang mga magulang natin, pinangako ko sa kanila na hinding-hindi kita pababayaan. Kaya ang hiling ko lang sa'yo, magpagaling ka, okay? Opo, kuya. Nakangiti niyan saad sa akin. Niyakap ko naman siya at hinalikan sa noo. Sige na, mag-ayos ka na at papasok na rin ako. Tumingin naman ako sa relo na pambisig. Ingat ka, kuya. Lumabas na ako ng bahay at sumakay na sa aking kotse. 7:30 pa lamang ng umaga pero sobra na yung traffic. Maaga pa naman kaya aabot pa ako sa meeting ko. Mabuti na lamang at maaga akong umalis ng bahay. Mag-o-overtime sana ako nang biglang may bumangga sa aking likuran, kaya napamura ako bigla. Lumabas ako ng aking sasakyan at tinignan ang nasa likod nito. Meron itong konting nyupi sa may gilid. Napahilot na lang ako sa aking sentido. Maya-maya ay lumabas na sa kotse yung driver na nakabangga sa kotse ko habang nakatalikod ako at tinitignan ang nyupi ng aking sasakyan. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Humarap ako para tignan siya. Naka-sleeveless itong kulay puti at naka-faded pants na may butas sa bandang tuhod at naka-rubber shoes. Nakalugay ang mahabang buhok at suot din ito ang sunglasses. It's okay. Sa susunod mag-ingat ka na. Saka lamang siya nag-angat ng mukha pagkatapos niyang tignan yung yupi ng kotse ko. Mar? Nagulat ako ng pagkatawag niya sa pangalan ko. Tinanggal naman niya ang kanyang sunglasses. Trish? Nanlaki ang mga mata ko nang muli siyang makita. Lalo siyang gumanda at sumeksi. Ilang taon na rin nang muli kaming huling magkita. Yes, it's me. How are you? I'm okay. Nahihiya akong saad sa kanya. Siya yung crush na crush ko nung college ako. Hindi ko nga lang siya nagawang ligawan. Let's find a place to talk. Yaya niya sa akin. Pumunta kami sa isang pinakamalapit na coffee shop. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ganun tagpo pala kami magkikita. Kumusta sa atin? Kumusta ka, Trish? Tanong ko sa kanya habang humihigop ng kape. Ayos naman ako. Actually, nag-decide na ako na dito ko ipagpatuloy yung trabaho ko. Buti naman at natupad yung pangarap mo maging isang fashion designer. Kaya nga yun talaga yung gusto ko, simula pa lang. Kaya sa ibang bansa ako nagpatuloy ng pag-aaral ko. Ikaw, anong pinagkakabalahan mo ngayon? Siguro ang dami mo na ding nalokong babae, no? Biro nito sa akin na siyang ikinatawa ko. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Saka busy rin ako sa kumpanya namin. Oh, talaga? Sa gwapo mong yan? Ang dami sigurong nahuhumaling sa'yo. Sabay kaming tumawa. Ikaw, kumusta yung love life mo? Natahimik siyang bigla sa tanong ko. Kita sa mga mata niya yung lungkot. Meron ako naging boyfriend kaso hindi niya ako mahal. Or let's say, hindi niya ako minahal. Ngumiti siya ng pilit at saka uminom ng kanyang kape. You deserve someone better, Trish. Darating din yung lalaking totoong magmamahal sa'yo at mamalahin mo ng buong puso. Trust me. Naalala ko bigla sa kanya yung kapatid ko. Ewan ko ba kung bakit baliw ako sa pagmamahal ko sa kanya. Lahat gagawin ko para lang makuha siya ulit. Kaso nagmumukha lang akong tanga ng habol sa kanya. Ikaw, bakit hindi ka nga pala nag-girlfriend? Tumingin muna ako ng diretso sa kanya sa yumuko. May obligasyon pa akong kailangan tapusin. Masyado ka na yatang naging workaholic ha? Biro naman niya sa akin. Tumingin ako sa rilong pambisig ko. 8:30 na at 9:30 yung meeting ko. May 1 hour pa ako. Nagpasya na ako magpaalam sa kanya. Binigyan naman niya ako ng calling card at binigay ko rin yun sa akin. Ingat ka, Trish ha? Ikaw din, ingat ka. Pag may time, kita ulit tayo.
Tumango lang ako at pumasok na sa aking kotse. Tiningnan ko muli ang binigay niyang calling card at binasa ito. Trish Valdez. Napangiti ako at tinago sa aking wallet. Nandito na naman ako sa ospital at schedule na naman ang check-up ko. Dito ko na agad dumiretso pagkatapos ng klase ko. Sasamahan pa sana ako ni John pero hindi ako pumayag. Balak pa kasi niya hindi pumasok sa dalawa niyang subjects para lamang samahan ako. Magkita na lang daw kami pagkatapos ng check-up ko. Nararamdaman kong parang may mali, pati gamot ko iba nang binigay sa akin. Tatanungin ko na lang si Doc mamaya. Maya-maya pa ay tinawag na ako ng nurse para ako nang pumasok sa loob. Good afternoon, Doc. Masayang bati ko sa doktora. Good afternoon, Miss Briones. Have a seat. Sinuri naman niya ako at pinakinggan ang aking paghinga gamit ang stethoscope at kung ano-ano pa. Ipapaalala ko ulit sa iyo, Miss Briones. Huwag kang masyadong magpapagod at bawal ng sobrang stress, okay? Saad ng doktora habang may tinitipa sa kanyang laptop. Siya nga po pala, Doc. May tatanong po sana ako sa iyo. Ano yon, Miss Briones? Malala na po ba ako? Nakita kong tila natigilan ang doktor at tiniklop niya muna saglit ng kanyang laptop at hinarap ako. Maris, siguro kuya mo na lang magpapaliwanag sa'yo. Bakit hindi pa po kayo? Iha, hindi sinabi sa'yo ng kuya mo kasi baka mag-alala ka. Mas lalo ho ako mag-aalala dahil ako mismo hindi ko alam kung malala na ba ako. Baka bukas malalaman ko na lang na mamamatay na pala ako. Hindi ko na mapigilan na umiyak. Iha, hindi ka mamamatay, okay? Hinawakan nito ang aking dalawang kamay na nakapatong sa kanyang mesa. Kaya ka nga nandito para gumaling. Manalig ka lang sa Diyos. At isa pa, hindi papayag ang kuya mo na hindi ka gumaling. Kakalabas ko lang ng opisina ni doktora nang saktong tumunog yung cellphone ko. Si John ang tumatawag. Sinagot ko naman agad ito. Hello? Tapos na ang check-up mo? Oo, John, kakatapos lang. May isa pa akong klase, mahihintay mo pa ba ako? Tapos kain tayo bago kita ihatid. Okay, sige. Tawagan mo ako kapag tapos na yung klase mo. Okay, ingat ka, Maris. Nilagay ko na sa bag ko yung aking cellphone. Pagkatapos kong makipag-usap kay John, pupunta muna ako ng mall malapit dito. Doon na lang kami magkikita mamaya. Pupunta na sana ako sa may elevator na makasalubong ko si Doc Will. Palagi ko na lang siya nakikita rito kapag nagpupunta ako ng ospital. Kung sa bagay, dito naman siya nagtatrabaho. Ako ang unang bumati sa kanya. Hi, Doc Will. Masayang bati ko sa gwapong doktor. Oh, hi, Maris. May check-up ka ulit? Nakangiti niyan saad sa akin. Siguro kung si Doc Mark ang humingiti sa akin ng ganyan, kanina pa ako naglulupasay sa kilig. Kaso sa akin lang pala siya hindi ngumingiti. Bulong ko sa aking isipan. Katatapos lang, Doc Will. Good. Hiyain kitang magmerienda. Okay lang? Date ba yan, Doc Will? Biro ko sa kanya na siya naman ikinangiti niya. Parang ganun na nga. Sabay pa kaming natawa. Kung katulad lang sana ni Doc Mark si Doc Will, ang saya-saya ko. Masarap kasama si Doc Will. Hinding-hindi ka maboboard. Parati pang nakangiti, mukhang walang iniisip na problema. Okay ka lang? Tanong niya sa akin nang nasa loob na kami ng isang mall. O okay lang ako, Doc Will. Para kasing ang lalim ng iniisip mo. Wala ito. Iniisip ko lang kung saan masarap kumain. Tumawa naman si Doc Will sa aking sinabi. Saan mo ba gustong kumain? Ikaw nang bahala, Doc. Nag-iisip muna siya saglit. Pizza Hut gusto mo? Tumango na lamang ako at dumiretso na sa napili niyang kainan. Siya na ang umorder ng aming pagkain. Pumesto naman kami sa bandang dulo. Nakita ko pa siyang may kausap sa kanyang cellphone. Sumulyap siya sa akin at ngumiti. Nginitian ko rin siya. Ilang minuto pa ay dala niya na ang in-order niya. Nakakapagtaka lang, dalawa lang kami pero ang dami niyang in-order. May kasama ka bang darating, Doc Will? Yup, tipid niya sagot habang nilalagay niya ang pagkain na in-order niya sa lamesa. Sino naman? Malalaman mo rin mamaya pagdating niya. Sinabi niyang iyon para akong biglang kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Wala pang 10 minuto kami nagsisimulang kumain nang biglang dumating si Doc Mark. Pareho pa kaming nagulat sa isa't isa. Umupo naman siya sa katabi ni Doc Will at magkatapat naman kami. Halos hindi ko na malunok yung kinakain ko sa sobrang kaba ko. Heto na naman yung puso ko na gusto yata nitong lumabas sa lungga niya. Maris, are you okay? Basak ni Doc Will sa katahimikan. Okay lang. Napatingin naman ako kay Doc Mark. May baon ka na ba, Maris?
Nagtaka naman ako kung anong ibig sabihin ni Doc Will. Anong baon? Bagong pick-up line. Natatawa niyang saad sa akin. Ay wala eh. Ako meron. Seryoso namang nakatingin si Doc Will. Talaga? Sige nga. Are you a pulmonary embolism? Why? Because you take my breath away. Sabay kindat pa nito sa akin ay kinatawa ko. Nakita ko namang umirap si Doc Mark na tila hindi nagustuhan. Ikaw bro, anong pick-up line mo? Siko ni Doc Will sa kanyang pinsan. I don't have one. Sabay kagat sa kanyang pizza na halata nang naiinis. Bakit ba siya nagagalit? Kasi nakita niya ako. Kung alam ko lang napupunta rin siya dito, hindi na sana ako pumayag kay Doc Will eh. Iniiwasan ko na nga pero heto at nakikita ko pa rin siya. Eh di sige, ako na lang ulit. Okay, fine. Sinamaan niya muna ng tingin si Doc Will at tumingin sa akin. Napalunok naman ako sa klase ng tingin niya. I'm lost. Matagal ako bago nakasagot. Why? Ilang segundo bago pa ulit siya nakasagot. Can you give me direction to your heart? Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niya. Ano daw? Nako Maris, huwag kang maniwala. It's just a pick-up line. Sigaw naman ang aking isipan. Napaubo naman bigla si Doc Will at napainom bigla ng tubig. Tumingin naman sa ibang direction si Doc Mark pagkasabi niyang iyon. Nice one. Narinig ko pa rin sabi ni Doc Will. Maya-maya ay biglang nagring ang telepono ko. Si John ang tumatawag. Sinagot ko naman ito. Nahihiya pa ako kasi nakatingin silang pareho sa akin habang kausap ko si John. Sinabi ko kay John na nandito ako sa mall at pupuntahan na lang daw niya ako rito. Doc Will, okay lang ba na papuntahin ko si John? Sabay kasi kaming uuwi eh. Nahihiya ako pang sabi sa doktor. Nakita ko namang napatingin bigla si Doc Mark. Sure, no problem. Ilang sandali pa ay dumating na rin si John. Lumapit ito kaagad sa pwesto namin. Hinagka naman ako nito sa noo which is normal na sa aming dalawa. Nakita ko pang nanlaki ang mga mata ni Doc Mark at tumaas ang kilay. Nakita ko rin ang pagkuyom ng kanyang palad sa mesa. Anong problema ng isang to? Naman si Doc Will at tinapik sa balikat si Doc Mark. Anong problema ng dalawang to? Parang ang weird nila. Kanina pa ako nawiwirduhan sa dalawang to eh. Nanlaki naman ang mata ni John dahil nakita niyang maraming pagkain ang nasa mesa namin. Don't tell me Maris, may PMS ka. Napaawang naman ang mga labi ko sa tinura niya. At napatingin ako sa dalawang doktor. Wala ha. Ang pasensya na po Doc, ganito po kasi siya kapag may PMS. Malakas kumain. Pinanlakihan ko naman siya ng mata at pinalo sa kanyang braso. Napayuko na lamang ako sa sobrang hiya. Tawa naman ang tawa si Doc Will. Kung pwede lang lumubog ngayon sa kinauupuan ko, ginawa ko na. Kilala niyo talaga ang isa't isa no? Tanong ni Doc Will. Yes Doc, we're best friends since high school. Saad ni John kay Doc Will. Buti hindi kayo na-develop sa isa't isa. Nakita ko pang umirap si Doc Mark. Sasagot pa sana si John nang biglang tumayo si Doc Mark. Mauna na ako, may nakaschedule akong surgery ngayon. Paring niya kay Doc Will at saka tumingin sa akin. Nag-iwas naman ako ng tingin sa kanya. Ha? Alam ko walang nakaschedule ngayon. Nakipagpalit ako. Mariin niyang sabi. Sige. Maris, maiwan na muna namin kayo ha. Malapit na kasi magselos sumabog tong kasama ko eh. Sabay kindat sa akin. Sige Doc Will, aalis na rin naman kami. Di kala unay umalis na rin sila. At naiwan naman ako nagtataka. Parang kakaiba naman ang kinikilos si Doc Mark. Ano nangyari doon? Kahit si Doc Will hindi ko siya maintindihan. Nagkibit balikat na lamang ako sa mga isiping iyon. Bro, are you okay? Tanong ni Will na makarating na kami sa parking lot ng mall. What's that ha Will? Inis na tinignan ko ang pinsan ko pero tinawanan lamang ako nito. What do you mean what's that? Bro, alam mo, napapaghalataan ka eh. Naiiling na saad niya sa akin. Pinagsasasabi mo, sumandal ako sa nguso ng aking kotse at nakaekes ang aking mga braso. If you really do like her, why don't you tell her right away? What? Alam mo Marco, basang-basa na kita base sa mga kilos mo. Action speaks louder than words bro. Natatawang saad niya sa akin. Hindi ako makapagsalita sa sinabing iyon ni Will. Mahal ko na nga ba si Maris? Hindi ko naman maintindihan yung nararamdaman ko ngayon. Gusto kong ikumpirma ito kung tunay nga ba talaga ang nararamdaman ko para kay Maris. Naguguluhan ako kung paano. Huminga muna ako ng malalim at mariing pumikit. Bro, mahal mo ba talaga si Maris? Or baka naman yung nararamdaman mo ay awa lang? Natigilan ako bigla at seryosong tinitigan si Will. Tatanungin ulit kita Mark, mahal mo ba si Maris? Or sadyang awa lang yung nararamdaman mo?
Kasi kung awa lang yan bro, itigil mo na yan. She deserves to be loved. Huwag mo siyang gamitin para lang makalimutan mo si Lee. Mahalin mo siya dahil iyon ang tunay mong nararamdaman. Tinapik muna niya ako sa balikat at sumakay na sa sarili niyang sasakyan. Nagluto ako ng iba't ibang putahe para sa dinner namin mamaya. Tumulong naman si John at Nana Lucy sa pagluluto. Nagluto ako ng adobong manok, sweet and sour, butter shrimp at nag-bake na rin ng cake. Bago mag alas 7 ay natapos na rin kami sa pagluluto. Kasalukuyang hinahanda na namin ang lamesa na makarinig kami ng ugong ng sasakyan. Hudyat na nakauwi na si kuya. Sinalubong ko naman siya mula sa salas. Hi kuya, niyakap ko ito at hinilikan naman niya ako sa aking noo. Nasa labas pa lang ako, amoy na amoy ko na yung pagkain na. Halika na kuya, kain na tayo. Nagtungo na kami sa dining area. Laking gulat ni kuya na ang daming nakahandang pagkain. Ang dami naman yata nitong niluto mo, baby girl. Naku kuya, siya ang punong abala kanina sa pagluluto niyan. Tigahugas nga lang ako ng plato eh. Natatawang sabi ni John na siya namang nauna nang umupo. Talaga? Well, thank you Maris. Kuya, I'll be the one who said that. Thank you kuya for everything. Kahit hindi mo sabihin alam kong nahihirapan ka. Nakikita ko yun kuya. Sa tuwing nakikita kitang malungkot, ako ang mas nasasaktan. Kasi hindi ko kaya makita ka sa ganoong sitwasyon. Sana'y na ako nakikita kitang masaya. At mas lalo ako magiging masaya kapag nakita kitang masaya sa piling ng taong mahal mo. Kaya kuya, find a girlfriend. Kung ako ang iniisip mo, don't worry. I'll be fine. Gusto kong maging masaya ka rin. Maluha-luha naman akong hinarap ni kuya. Napakaswerte ko kasi siya yung naging kapatid ko. Ni minsan ay hindi niya ako pinabayaan. Sige baby girl, bukas na bukas makikipag-date na ako. Biro naman ni kuya sa akin. Nalaki naman ng mga mata ko at ni Nana Lucy sa narinig. Ibig sabihin iho, narito na siya. Wika ni Nana Lucy na halata ang pagkagulat. Kuya, siya ba yung kinikwento mo nung college ka? Siya nga iha. Nako, napakagandang dalaga nun. Pag nakita mo yon. Nana Lucy, putol ni kuya sa sasabihin ni Nana. Hindi pa naman po sigurado kasi alam niya. Ngayon lang ulit kami nagkita. Nahihiyang wika ni kuya at yumuko. Kuya, hindi mo naman mamadaliin. Kumbaga yayain mo siyang mag-date. Friendly date, ganon. Oo nga kuya. Excited na kasi itong si Maris magkaroon ng pamangkin. Natatawang biro ni John na inihirapan ko naman. O siya, kumain muna tayo at lalamig na ang pagkain. Lahat ng yan si Maris na nagluto. Tumulong lang kami dalawa ni John. Ang swerte ng mapapangasawa mo baby girl kasi ang galing mo magluto. Natahimik na lang ako sa sinabing iyon ni kuya. Kaya ngumiti na lang din ako. Malalim na sa gabi pero hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Will sa akin. No, alam kong hindi awa yung nararamdaman ko ngayon. Habang lumilipas sa mga araw ay parang gusto ko ring makita si Maris. Pero hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Napansin ko naman na parang iba na sa akin si Maris. Hindi tulad nung dati na nagtuturo pa ako sa university. Ayaw niya na kaya sa akin? Nagsawa na ba siya? Tumayo akong bigla sa aking kama. Sa mga naisip ko, ginulo ko pa ng bahagya ang aking buhok. Nagtungo ako sa aking kusina at kumuha ng isang lata ng beer sa ref at naupo sa aking sofa. Paano nga kung hindi na ko gusto ni Maris? Bakit kasi umiral ang pagkatorpe ko? Nandito na siya sa kondo ko noon pero hindi ko pa sinabi. Sunod-sunod ko nang nalagok ang aking beer at nasundan pa ng isang lata. This can't be. Alam ko ako pa rin, Maris. Just wait. Bulong ko sa aking sarili. Natapos ang unang klase ko ngayon at kasama ko si Marie. Nagtungo sa locker para ilagay doon ang ginamit kong libro. Maris, sigurado ka bang ititigil mo na yung kabaliwan mo kay Doc Mark? Tanong ni Marie habang naglalakad kami patungong locker. Ayoko na kasi magpatuloy. Nagmumukha lang akong tanga na habol ng habol sa kanya. Tapos ilang beses ipapamukha sa akin na hindi niya ako gusto. Akala ko ba hindi ka susuko kay Doc Mark mo? Ano nangyari? Iyon din ang akala ko eh. Malungkot kung saad. Sinabi niya ba mismo sa'yo na hindi ka niya talaga gusto? Hindi. Pero yun yung nararamdaman ko sa tuwing tatanungin ko siya. Nasa locker na kami at nang buksan ko ang aking locker, ay tumambad sa akin ang red roses. Nagtaka naman ako kung sino naman nagbigay sa akin ito. Kinuha ko ito at may nakalagay na sulat doon. Pinasa ko ito. For the girl who caught my heart. 3 red roses for the most beautiful girl I've ever seen. From MM. Kanino galing yan?
Tanong ni Marie na nagpagulat sa akin. Nasa likuran ko siya at kanina pa pala ako nito pinagmamasdan. Hindi ko alam, wala nakalagay. MM lang eh. Sino naman ang MM na yan? Naku Maris ha, bagong admirer mo? Sabay tusok nito sa aking tagiliran na halatang kinikilig. Pabasa nga. Binigay ko naman yung card at binasa ni Marie. Nanlaki naman ang mata niya at nagtitili dahil sa nakalagay sa card. My goodness Maris, ikaw na talaga. Ang haba ng hair mo, to the most beautiful girl I've ever seen. Ay, nakakaloka. Che, maghunos tili ka nga dyan. May makakarinig sa'yo dyan eh. Nakakakilig naman kasi Maris eh. Sino kaya yung MM na to? Taga rito rin kaya siya sa school? Tanong ko naman sa aking sarili. Ipinagkibit balikat na lamang ito. Ilang araw rin ako nakakatanggap ng panay red roses. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino nagbibigay sa akin nun. At anong ibig sabihin ng MM na initial niya? Pagkasara ko ng locker, nakita ko si John na nakatayo malapit sa locker ko, na siya namang ikinagulat ko. Ano ka ba John? Bakit ka ba nanggugulat? Ngunit hindi naman nagpatinag si John at seryoso lang siya nakatingin sa akin. Napansin ko naman ang pagiging seryoso nito. May problema ka ba John? May pag-aalalang tanong ko sa kanya. Wala naman, yayayain sana kita. Saan naman? Halika, dadalhin kita sa tiyak na magugustuhan mo. Hinila naman ako nito at inalalayan papasok sa kanyang kotse. Wala pang isang oras ay nakarating na namin ang aming destinasyon. Manghang-mangha ako sa aking nakikita. Nasa isang malawak na dagat kami at kitang-kita ang papalubog na araw. Bumaba kami ng sasakyan at naupo sa harap nito habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang ganda rito John. Wika ko habang nakatingin sa malawak na dagat. Nagustuhan mo? Sobra. Nakangiting baling ko sa kanya. Paano mo nalaman tong lugar na to? Pumunta kami rito dati ni na mama at papa nung hindi pa sila naghihiwalay. Malungkot na wika niya sa akin. Simula nung maghiwalay sila, mag-isa na lang akong pumupunta rito. Hindi ka ba nila dinadalaw? Umiling lamang siya at kita ko ang mga namumuong luha sa mata ni John. Hindi na kailangan. Kontento na ako na pag-aaral nila ako at lalong-lalo na kontento na ako sa inyo ni Kuya. Huwag ka nang malungkot John. Nandito naman kami. Iwan ka man ng lahat pero kami ni Kuya at Nana Lucy hindi. Nakita ko naman na palihim na pinunasan ni John ng takas na luha nito. Gusto mo bang magtampisaw sa dagat bago tayo umuwi? Pag-iiba ni John. Tumango naman ako at nagtungo sa may tabing dagat. Sinulyapan ko naman si John na matamang nakatingin sa akin. Malungkot ng kanya mga mata na siya ring ikinalulungkot ko. Alam ko miss na miss niya na ang mga magulang niya. Ganon din ang nararamdaman ko. Miss na miss ko na rin siya. Miss na miss ko na rin sina mama at papa.